10 mga peking pagkain sa China na maaari mong ikamatay. Number 10. Eggs made out of wax. Ang mga itlog ay masarap at madalas sinahalo o nagiging pangunahing sangkap sa iba't ibang uri ng pagkain. Sa China, sikat ang tea eggs, century eggs at salted duck eggs. Gayunpaman, may mga ulat tungkol sa peking itlog na gawa sa hindi ligtas na ingredients tulad ng resin, pigment, wax, calcium carbonate at gypsum powder. Ang mga peking itlog ay halos kahawig ng totoo at ang tanging paraan upang matukoy ang pagkakaiba ay sa pamamagitan ng pagluluto. Ayon sa isang Time article noong 2012, naging issue na ito sa China mula pa noong 1990s. Number 9. Fake duck blood. Ang dugo ng pato ay isang patok na delicacy sa China, lalo na sa Jiangsu province, kung saan madalas itong ginagamit sa mga sopas na may vermicelli, noodles, green beans, dried shrimp, dried tofu at iba pang laman loob ng pato. Sa Nanjing, maraming kainan ang nag-aalok ng ganitong putahe. Gayunpaman, hindi lahat ng dugo ng pato ay ligtas kainin. Ayon sa South China Morning Post, isang kriminal sa Shanxi province ang gumagawa ng peking dugo ng pato gamit ang mababang kalidad ng dugo ng baka at tupa. Ang mas malala pa ay ginagamit nila ito ng formaldehyde, isang nakakalason na kemikal upang mapreserba at maipasa bilang mamahaling delicacy. Sa Jiangsu province naman, isang mag-asawa ang nahuling gumagawa ng peking dugo ng pato sa pamamagitan ng paghahalo ng dugo ng manok sa hindi nakakain na dye at printing agents para magkaroon ito ng mas matingkad na kulay. Nang mahuli, natuklasang nakaproduce na sila ng halos 1 toneladang peking dugo ng pato. Ang totoong dugo ng pato ay malambot at madaling mabasa gamit ang chopsticks, habang ang peke ay mas matigas at hindi madaling madurog. Number 8. Rat meat. Bagaman ang malalaking daga sa mga palayan ay kinakain sa ilang bahagi ng Asya, hindi lahat ay kumakain nito. Sa China, maraming tao ang naloko at napakain ng karne ng daga na inakala nilang karneng tupa, pato o baboy. Noong 2013, sinalakay ng pulisya sa silangang China ang isang kriminal na grupo na nagbebenta ng peking karne. Ayon sa mga ulat, bumibili sila ng karne ng soro, mink at daga at ini-injectionan ito ng gelatin upang magmukhang karneng tupa. Sa unang kalahating taon ng 2013, nakumpiska ng mga otoridad ang aabot sa 20,000 toneladang iligal na karne na peke o kontaminado. Number 7. Metal tainted rice. Ang kanin ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa Asya, kabilang ang China. Ngunit, may mga ulat ng kaning kontaminado ng cadmium at iba pang nakakalasong metal na dulot ng polusyon sa bansa. Ayon sa International Agency for Research on Cancer, ang cadmium ay isang human carcinogen kaya't kailangan mag-ingat ang mga tao laban sa ganitong panganib. Noong 2013, natuklasan ng mga opisyal sa Guangzhou na halos kalahati ng mga nasuring restaurant ay may tainted rice. Ang pagkonsumo ng kaning may lason ay maaaring humantong sa malubhang sakit o mas malala pa. Taong 2018, nagbabala ang Eco-Waste Coalition laban sa pagkalat ng synthetic rice sa ating bansa na sinasabing naglalaman ng resin na ginagamit sa paggawa ng plastic at maaaring makasama sa digestive system. Ayon sa grupo, kailangang maging mapanuri ang mga mamimili upang maiwasan ang tinatawag nilang poison rice. Nauna nang kinumpirma ng National Food Authority or NFA ang paglabas ng isang uri ng peking bigas sa ilang lokal na pamilihan, partikular na sa Davao Peninsula. Ayon sa mga ulat, may mga tusong negosyante na iligal na nag-aangkat at nagbebenta nito bilang karaniwang bigas. Iginiit ni Tony Dizon ng Eco-Waste Coalition na dapat papanagutin ang mga negosyanteng nagbebenta ng synthetic rice dahil nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng publiko. Ang peking bigas ay gawa umano sa patatas at kamote na hinaluan ng plastic industrial resin. Pinangangambahan na maaaring maikalat ito hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin dahil mas mura ito kumpara sa tunay na bigas. Number 6. Fake honey filled with pesticides. Mahilig sa honey ang mga Chinese, ngunit malaking problema sa kanila ang peke at kontaminadong honey. Madalas itong inahalo sa brown rice sugar, corn syrup o sugar water kaya sobrang diluted na wala na itong pollen. Ayon sa mga eksperto, kung walang pollen, hindi ito tunay na honey. Bukod sa pagiging peke, maaaring naglalaman din ito ng illegal na antibiotics, heavy metal at mapanganib na residue ng pesticides. Pero kahit nakatira ka sa western countries, hindi ka ligtas dito. Ayon sa Time, 3/4 ng honey sa buong mundo ay may bakas ng pesticides. Dahil mahirap pigilan ang pagkalat ng peking Chinese honey, nagpatupad ang US ng tariffs laban dito. Gayunpaman, nakahanap ang China ng paraan upang makalusot sa pamamagitan ng pagpapadala muna ng peking honey sa ibang Asian countries bago ito makarating sa Amerika. Upang makasiguro na tunay ang honey na bibilhin, mas mainam na bumili ng local at raw honey mula sa farmers market. Number 5. Gutter oil.
Ang gutter oil ay isang mapanganib na recycled cooking oil na karaniwang ginagamit sa ilang street food stalls sa China, lalo na sa Shenzhen. Ito ay kinokolekta mula sa kanal at sewer. Pagkatapos ay pinoproseso upang magmukhang ordinaryong mantika. Gayunpaman, ito ay naglalaman ng sewage, heavy metal at mapanganib na chemical na maring magdulot ng matinding sakit. Ang panandaliang pagkonsumo nito ay maring magdulot ng pagtatae, ngunit ang matagalang paggamit ay maring humantong sa malubhang kondisyon tulad ng liver cancer, stomach cancer, kidney problems at cirrhosis. Dahil dito, mailang mamamayan sa China na nagdadala ng sariling mantika kapag kumakain sa labas upang makaiwas sa panganib. Ayon sa mga eksperto, tinatayang isa sa bawat 10 bote ng cooking oil sa China ay maring gutter oil. Number 4. Industrial salt. Noong 2017, nadiskubre ng Beijing News ang isang malawakang iligal na operasyon sa China na gumagawa ng peking pampalasa gamit ang mapanganib na industrial salt sa halip na pangkaraniwang asin sa pagluluto. Ang industrial salt ay ginagamit sa paggawa ng salamin, gulong, plastik at pati na rin sa paglilinis ng oil at gas wells kahit hindi ito ligtas kainin. Matapos ang investigasyon ng mga otoridad, natuklasan ang halos 50 pabrika malapit sa Tianjin ang gumagawa ng peking pampalasa tulad ng toyo, suka at chicken bouillon. Ang sindikatong ito ay kumikita ng milyon-milyong dolyar bawat taon at nag-ooperate ng mahigit 10 taon. Ang industrial salt na na-recover ng pulisya ay napatunayang may carcinogenic properties at lubhang mapanganib. Ang matagalang pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng kidney failure, liver failure at pinsala sa nervous system. Nakalusot ng matagal ang mga peking produkto sa mga otoridad dahil ang mga ito ay ginaya ng husto upang magmukhang lehitimo na may label ng mga kilalang brand tulad ng Maggi at Knorr. Upang maiwasan ang pagsalakay ng pulisya, naglagay ang mga peking pabrika ng security cameras at nag-hire ng mga lokal upang magmanman. Number 3. Fake shrimp filled with gelatin. Sa China, may mga nagbebenta ng hipon at sugpo na ini-injeksyonan ng gelatin para magmukhang sariwa at malaki kahit na luma na ito. Ang gelatin na ginagamit ay mula sa collagen, buto at balat ng hayop pero may takot na baka gumagamit sila ng mas murang gel na may lason. Matagal na itong problema mula pa noong 2000s at lalo pang lumalala. Bukod sa hipon, natuklasan din na may gelatin ang ilang seahorse at sea cucumber. Noong 2017, nakumpiska sa Guangdong Province ang ilang batch ng hipon na dinikit ang ulo at katawan gamit ang gel. Hindi lang ito nangyari sa China, kundi pati na rin sa Vietnam na siyang isa sa pinakamalaking exporter ng hipon sa mundo. Ayon sa ulat ng Daily Mail, ang mga hipong ito ay umabot na rin sa Australia. Kaya kung bibili ka ng frozen shrimp, dapat kang mag-ingat. Number 2. Tainted milk powder. Ang 2008 Chinese milk scandal ay isa sa pinakamalaking food scandal sa kasaysayan. Natuklasan na ang Sanlu Group ay gumagamit ng melamine, isang mapanganib na chemical na karaniwang ginagamit sa paggawa ng flame retardant plastic at pataba sa kanilang milk powder at baby formula. Unang nadiskubre ang kontaminasyon noong 2007, ngunit dahil sa korupsyon sa loob ng kumpanya at gobyerno, hindi ito agad naaksyonan. Noong September 2008, dahil sa pressure ng gobyerno sa New Zealand, pinaimbestigahan ng New Zealand-based company Fonterra na may 43% share sa Sanlu Group ang nasabing iskandalo. Sa kabuuan, 296 na mga bata ang naapektuhan, kung saan halos 53,000 ang naospital. 6 na sanggol ang kumpirmadong namatay dahil sa melamine-laced milk na nagdulot ng kidney stones at kidney damage sa mga biktima. Noong 2010, isang pag-aaral mula sa Peking University ang nagsabing karamihan sa mga batang naapektuhan ay gumaling, ngunit 12% sa kanila ay nagkaroon pa rin ng problema sa bato makalipas ang 6 na buwan. Number 1. Concrete walnuts. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Sa China, may isang scam kung saan ang mga peking walnut ay ibinebenta. Gamit ay ang totoong balat nito pero sa loob ay may lamang semento imbes na mani. Nadiskubre ang scam noong 2013 nang isang lalaki sa Hainan Province ang bumili ng 2.5 kilos ng walnuts mula sa isang street vendor. Pag-uwi niya, napansin niyang hindi ito mabuksan. Nang basagin niya ang ilang piraso, nadiskubre niyang walang laman na mani, kundi concrete chips o piraso ng semento. Delikado ito dahil kung aksidenteng malunok, maring magkaroon ng irritation ang lalamunan, labi at sikmura. Kapag tumigas ang semento sa tiyan, mari din itong magdulot ng pagbara sa bituka na posibleng mauwi sa operasyon. Ginagawa ito ng mga scammer sa pamamagitan ng pagbebenta muna ng tunay na laman ng walnut. Sa halip na itapon ang mga shell, nilalagyan nila ito ng semento at papel, tapos muling ibebenta sa mga hindi nakakahalata. Sa ganitong paraan, nadodoble nila ang kanilang kita.